Ang mga pinili ay ang mga espesyal na tao ng Diyos na nasa natatanging mga tungkulin sa lupa. Bilang isang pinili, mag-iba ang iyong landas, at kakailanganin mong maunawaan ang iyong pagiging natatangi upang makumpleto ang iyong mga takdang aralin. Palaging may mga senyales at pahiwatig para malaman mong ikaw ang napili. Sa video na ito, titignan namin ang 9 na senyales na tutulong sa iyong malaman na ikaw ay napili. Ngunit bago iyon, ang isang paraan na maaari mong hikayatin kaming dalhin sa iyo ang higit pa sa salita ng Diyos, ay sa pamamagitan ng pag-subscribe sa channel at pagpindot sa like button. Pagpalain ka ng Diyos habang ginagawa mo ito. Salamat po. 1. Nahaharap ka sa matinding labanan. Ikaw ba ay patuloy na lumalaban sa mga laban, humaharap sa mahihirap na sitwasyon, at dumaranas ng lahat ng uri ng paghihirap na tila walang katapusan? Ang mga laban na ito ay dumarating bilang mga paghihirap sa iyong paraan. Habang dumadaan ka sa buhay, parang palagi kang may isang bagay o iba pang pinagdadaanan na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay nasa dulo ng pag-atake. Marahil ay nagtataka ka kung bakit lahat ng mga laban na iyon, ngunit ngayon alam mo na ito ay isang senyales na ikaw ay pinili. Ang mga laban at paghihirap na iyon ay ang iyong mga manual sa pagsasanay upang makapasok ka sa iyong banal na atas. Hindi tinatawag ng Diyos ang mga kwalipikado, sa halip ginagawa niya ang mga taong tinawag niya. Bago maging kwalipikado, dapat silang dumaan sa panahon ng paghahanda at kahandaan para sa kanilang banal na atas. Dumadaan ka sa paghahandang ito kapag kailangan mong tiisin ang mga hindi komportableng sitwasyon. Tignan mo si Paul, kinailangan niyang tiisin ang mga pag-uusig, pagkakulong, pagkawasak ng barko, at iba pang mahihirap na sitwasyon para matupad ang kanyang atas bilang isang pinili. Sa gitna ng hirap at sitwasyon, maaaring hindi mo maintindihan, ngunit huwag mong maramdaman na pinabayaan ka o binitawan ng Diyos. Hindi, dinadala ka niya sa isang paglalakbay. Sa gitna ng paghihirap na iyon, makakahanap ka ng layunin at katuparan. Hindi hahayaan ng Diyos na dumaan ka sa anumang bagay ng walang dahilan. May dahilan ang hamon, kahirapan, at sakit. Sinasabi ng Biblia sa 2 Korinto 4:17, sapagkat ang ating magaan at panandaliang kabagabagan ay nagdudulot sa atin ng walang hanggang kaluwalhasyan na higit sa lahat. Lahat ng pinagdadaanan mo ay nagtutulungan para sa ikabubuti mo. Higit pa rito, bilang isang pinili, dadaan ka sa ilang mga paghihirap upang linawin ang daan upang ang iba pang susunod sa iyo ay hindi dumaan sa ganoon din. Tulad ng pagpunta ni Jesus sa krus, binugbog, inabuso, at pinatay para sa kapakanan ng mundo, pinasan niya ang mga kasalanan ng lahat para hindi mo na kailangang magbayad pa ng mga kasalanan. Pareho din kayo ng tadhana. Ang lahat ng hirap at paghihirap na kailangan mong tiisin ngayon ay upang ang mga susunod sa iyo ay magtamasa ng kapayapaan. Sa kabila ng iyong sakit, mayroon ka pa ring lakas na tumulong sa iba. Habang si Jesus ay nasa krus, hinanap pa rin niya si Maria at sinabi kay Juan na pangalagaan siya. Hindi niya inisip ang sakit na dinaranas niya at inuna niya ang mga pangangailangan nito bago ang kanya. Nagawa pa rin niyang magkaroon ng habag sa isa pang magnanakaw na kasama niya sa krus. Iyan ay isang makabuluhang tanda ng pagiging napili, ang kakayahang pangalagaan ang kalagayan ng iba sa kabila ng kung ano at ano ang iyong nararamdaman. Kapag nakikita mo ang tanda na ito sa iyong buhay, dapat kang bigyang pansin. Tingnan ang mga aral na dapat mong matutunan sa hirap at hirap. Abangan ang layunin nito dahil bahagi iyon ng magtutulak sa iyo sa iyong assignment. 2. Hindi ka gusto ng mga tao. Napapansin mo ba ang matinding puot mula sa mga taong nakapaligid sa iyo na nakapagtataka sa iyo kung bakit hindi ka gusto ng lahat? Ang mga napili ay kadalasang kailangang harapin ang mga damdaming ito. Si Joseph ay may mga kapatid na ayaw sa kanya kung sino siya. Ang kanyang paraan ng paggawa ng mga bagay at ang kanyang mga pinahahalagahan ay naitaboy ang mga ito na nagdulot ng pagkapuot sa kanilang mga puso para sa kanya. Ang pagkamuhi na ito ay madalas na ipinanganak mula sa kanilang personal na tunggalian at pagkamuhi sa kanilang buhay. Ang iyong mga pinahahalagahan, pakiramdam ng layunin, determinasyon,
at pangkalahatang pananaw sa buhay ay naglalantad sa kanilang kasiyahan at pagiging karaniwan na ginagawang hindi nila gusto sa iyo. Magsasalita sila laban sa iyo at susubukan nilang gawin ang lahat ng kanilang makakaya upang huminto ka sa paghabol sa iyong mga pangarap. Maaaring hindi ka rin nila gusto dahil ang iyong buhay ay nagbabanta sa kanilang posisyon at nakakaramdam sila ng kawalan ng katiyakan sa paligid mo. Ganito ang nangyari kay Herodes. Nang mabalitaan niyang ipinanganak ang isang hari, bago pa man niya nakilala ang sanggol, nawalan siya ng katiyakan at handang gawin ang lahat upang mapanatili ang kanyang sarili. Kinailangan ng anghel na magpakita kay Joseph upang paalisin si Jesus sa lugar upang hindi niya siya mapahamak. Kung bata ka pa at nagsisimula ng maunawaan ang iyong assignment, kailangan mong makinig sa tinig ng banal na espiritu para makapagtago ka kapag hiniling niya sa iyo. Pansinin na hindi niya hiniling kay Jose na harapin si Herodes sa sanggol na si Jesus. Sanggol ka paminsan, at kung hindi ka mag-ingat, baka maapakan ka. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na dapat kang matakot o humalik sa mga tao para lang magustuhan ka nila. Sinasabi ng Biblia sa 1 Juan 4:4, kayo, mga anak, ay mula sa Diyos at dinaig ninyo sila sapagkat ang nasa inyo ay mas dakila kaysa sa nasa sanlibutan. Sinasabi rin ng Biblia na dahil hindi ka bahagi ng sanlibutan, kapupuotan ka ng sanlibutan. Ngunit hindi ka dapat humingi ng pagsang-ayon mula sa mundo dahil hindi sila ang nagbigay sa iyo ng iyong atas. Dapat kang humingi lamang ng pag-apruba at pagpapatunay mula kay Kristo lamang. Kapag na-approve ka na niya, hindi na mahalaga kung sino man ang ayaw sa iyo. 3. Kakayahang labanan ang makabuluhang tukso. Mahaharap ka sa maraming tukso bilang isang pinili sa bawat yugto ng iyong paglalakbay. Ang iyong kakayahang laging labanan ang mga tuksong ito ay nagpapatunay na ikaw ay isang pinili. Kinailangan ni Jesus na harapin ang maraming tukso sa buong kanyang ministeryo sa lupa. Ang mga tukso ay hindi lamang ang iyong haharapin minsan at para sa lahat. Ang bawat tuksong nadaraig mo ay nagbubukas sa iyo sa mas mataas na antas ng tukso. Tandaan na nariyan ang mga tukso upang subukan ang iyong pananampalataya at panatilihin kang matatag sa iyong mga paniniwala. Ang mga sitwasyon sa buhay ay susubok sa iyong mga paniniwala, mayayanig ang pundasyon ng iyong pananampalataya, at magpapakilos sa iyo sa iyong limitasyon. Yaong mga nakatayo kay Kristo, na itinayo ang kanilang sarili sa salita ng Diyos, at nagpatibay ng kanilang sarili, ay mananatiling nakatayo. Kaya't kapag napansin mo ang napakalaking tukso na sumusubok na panghinaan ka ng loob, mag-alok ng mga hindi makadiyos na alternatibo para sa iyo na pangasiwaan ang mga bagay-bagay. At bawat iba pang pagtatangka ng kaaway na simulan mong hulaan ang iyong sarili o ang iyong atas, dapat mong malaman na ikaw ay isang pinili at maging handa para sa higit pang mga tukso. Kapag pinag-aralan mo ang pattern ng tukso ng dyablo kay Jesus, mapapansin mo na ang unang punto ng pag-atake ay ang pagkakakilanlan. Tinanong niya si Jesus kung ikaw ay anak ng Diyos. Maging handa para sa pattern na ito ng mga tukso dahil ang dyablo ay hindi malikhain, paulit-ulit niyang ginagamit ang parehong mga lumang trick. Kaya nga sinabi ni Pablo, upang hindi tayo samantalahin ng dyablo, sapagkat hindi tayo mangmang sa kanyang mga katha. Ang iyong pagkakakilanlan bilang isang anak ng Diyos at piniling instrumento ng Diyos ay kay Kristo, kaya't huwag pansinin ang mga kaisipang maaaring magduda sa iyong pagkakakilanlan o tungkulin. Gayon din, maniwala sa salita ng Diyos higit sa lahat, at kapag sinabi ng Diyos na kaya mo, tumakbo kasama ito. Sa bawat tukso, gagawa ang Diyos ng paraan para makatakas ka para lalo kang lumakas at gumanda sa iyong paglalakad kasama ang Diyos. Kaya magsaya ka, hindi ka niya hahayaang dumaan sa anumang tukso na masyadong mabangis para mahawakan mo. Gaano man kabigat ang mga tukso, ikaw ay higit pa sa isang mananakop sa pamamagitan ni Jesu Kristo. 4. Pakiramdam mo hindi ka pag-ari. Madalas ba ang pakiramdam mo ay wala sa lugar kapag kasama mo ang ilang mga tao o sa ilang mga lugar? Namumukod tangi ka kahit gaano mo kabustong makibagay at makihalubilo sa iba. Sa anumang dahilan, hindi ka nag-enjoy sa mga aktibidad na kinagigiliwan ng bawat pangkaraniwang tao.
Nararamdaman mo ang isang malalim na pakiramdam ng pagtawag, ginagawa kang mabuhay at kumilos ng iba. Sinasabi ng Biblia, lumabas kayo sa kanila at humiwalay. Ang iyong tawag bilang isang pinili ay isang tawag para sa iyo na tumayo at hindi magkasya. Ikaw ay nasa mundo, ngunit hindi sa mundo, kaya ang paraan ng iyong paggawa ng mga bagay ang iyong mga halaga, pamumuhay, interes, at lahat ay magiging iba sa iba at sa mundo. Ang kailangan mong gawin ay tanggapin ang pagkakaibang ito. Huwag pilitin ang iyong sarili sa lugar na hindi ka angkop. Manatili sa Diyos at hayaang ipakita sa Kanya ang iyong lugar sa buhay at kapalaran. Malamang na maaalala mo kung gaano kadalas mo sinubukang ilagay ang isang piraso ng puzzle sa maling lugar. Alam mo kung paano ito awkwardly namumukod tangi na nagbibigay sa larawan ng maling hitsura. Ganyan talaga kapag sinubukan mong ibagay ang sarili mo sa kung saan hindi ka dapat. Bago mo maiayos ang piraso sa tamang posisyon nito, dapat mong alisin ito sa maling lugar. Sa iyong paglalakbay, kakailanganin ka ng Diyos na ilabas mula sa mga maling lugar na sinubukan mong maging angkop sa iyong sarili. Kapag ginawa niya ito, kailangan mong tumayong mag-isa. Pagkatapos ay gagawin ka niya sa posisyong iyon, bago ka ganap na ibagay sa kung saan mo kailangan upang matupad ang iyong kapalaran bilang isang pinili. 5. Isa kang makapangyarihang tagapamagitan. Naakit ka bang manalangin para sa iba at igugol ang karamihan sa iyong oras ng panalangin para sa kanila, kahit na hindi nila alam na ipinagdarasal mo sila? Iyan ay lumalakad ka sa banal na atas ng isang pinili. Ang mga napili ay madalas nakilala bilang mga taong nakatayo sa puwang para sa iba. Kapag tiningnan mo ang kasulatan, makikita mo ang mga propeta, pari, at mga pinuno na direktang responsable para sa mga tao. Isang bagay ang mahalaga sa kanilang buhay, at iyon ay ang kanilang pamamagitan. Ang pamamagitan ay higit pa sa pagdarasal para sa iba, kabilang dito ang pagdadala ng pasanin ng ibang tao, hindi bilang pasanin nila, kundi bilang sa iyo. Si Nehemias ay namagitan para sa Jerusalem bilang isang pinili. Kapag tiningnan mo ang kanyang panalangin, makikita mo na kasama niya ang kanyang sarili. Hindi lang siya nagsasalita na parang kaswal na nakikipag-usap, dala niya ang epekto ng bawat salita na sinabi niya dahil nakikita niya ang kanyang sarili bilang bahagi ng mga tao. Si Moises ay namagitan din ng buong puso para sa mga tao. Dumating sa punto na ang Diyos ay napagod sa kanila at nais na lipulin silang lahat, ngunit nagsumamo si Moises. Kahit na sinabi ng Diyos na gagawin niya si Moises na isang dakilang bansa, at wawakasan ang magulong mga tao, tumanggi si Moises. Ang pamamagitan sa lugar na ito ay nagmumula sa isang lugar ng pag-ibig at ganap na hindi pag-imbot. Dumating si Moses sa punto ng paghiling sa Diyos na alisin ang kanyang pangalan sa kanyang aklat kung iyon ay magpapatawad sa mga tao. Si Abraham ay namagitan para kay Lot at Sodoma. Pansininda si Abraham ay hindi direkta sa Sodoma, ngunit kinuha ito bilang kanyang personal na negosyo. Iniligtas ng kanyang mga panalangin si Lot at ang kanyang mga anak na babae. Ang pagkakaroon ng ganitong pagnanais na mamagitan para sa iba, at ang paglipat mula sa lugar ng pagnanais na tunay na manalangin para sa kanila, ay naglalagay sa iyo sa pedestal ng mga pinili na tumuntong na sa kanilang atas. Mula sa pagdadala ng mga pasanin ng ibang tao sa lugar ng panalangin, dinadala mo ito sa pisikal gayon din bilang bahagi ng iyong atas. 6. May inner knowing ka sa katunayan, tinawag ng Diyos ang lahat ng sumuko sa Panginoon ni Jesus. Gayunpaman, pinipili lamang niya ang ilan para sa maselang espiritual na mga atas. Siyempre, ang bawat isa ay may isang bagay o iba pang dapat gawin para sa kaharian ng Diyos, ngunit hindi lahat ay may maselan na mga atas. Kung isa ka sa mga may maselan na atas, ang iyong pakikitungo ay hindi magiging katulad ng iba. Mula sa lahat ng bagay sa loob at paligid ng iyong buhay, malalaman mong may kakaiba sa iyo. Maaaring hindi mo matukoy kung ano ito sa simula, ngunit habang lumalakad ka kasama ng Diyos, lalo mong nalalaman na pinili ka para sa isang maselang atas. Sa punto ng pagkakaroon ng ganitong panloob na kaalaman, maaaring hindi mo pa rin maipahayag ng malinaw kung ano ang takdang aralin.
Kung naramdaman mo ito tungkol sa iyong sarili o ang mga tao ay naghuhula tungkol sa iyong buhay na mayroon kang isang partikular na atas, dapat mong bigyang pansin ito. Ang kailangan mo lang gawin ay manatiling nakaayon sa Diyos para maging bukas ka para tanggapin ang anumang ginagawa niya sa buong buhay mo. Maaari kang makatanggap ng kumpirmasyon ng kaalamang ito sa pamamagitan ng mga panaginip o iba pang mga pagtatagpo. Ang pagkaalam na mayroon kang isang espesyal na atas ay dapat magdulot sa iyo na umupo kasama ng Diyos hanggang sa maunawaan mo ang katangian ng atas at kung paano mo ito isasagawa. 7. Mayroon kang matibay na pananampalataya. Ang isa pang palatandaan na ikaw ay pinili ay ang iyong kakayahang magpakita ng hindi pangkaraniwang pananampalataya sa Diyos. Ito ay higit pa sa paniniwala sa Diyos para sa mga pagpapala o tagumpay, nakarating ka sa isang lugar kung saan ang Diyos ay tunay na totoo sa iyo. Nauunawaan mo ang kanyang katauhan at huwag kailanman mag-alinlangan sa kanyang salita. Gaano man kabaliw ang kanyang mga tagubilin, nagpapatuloy ka pa rin ng walang pag-aalinlangan dahil lamang sa nagtitiwala ka sa Diyos. Ang pananampalatayang ito ay resulta ng iyong paglakad kasama ng Diyos sa loob ng isang yugto ng panahon. Ang iyong buong paglalakbay bilang isang pinili ay ang pananampalataya. Ang iyong paglakad kasama ang Diyos, tungkulin, debosyon, at pagpapakita ng mga kakayahan ng Diyos ay posible sa pamamagitan ng pananampalataya. Gayunpaman, ang antas ng pagsasamantala na nais ng Diyos na dalhin sa iyo ay hindi kung ano ang maaaring makuha ng isang maliit na antas ng pananampalataya. Kaya't ang iyong mga pakikipagtagpo sa Diyos ay patuloy na nagpapatibay ng iyong pananampalataya hanggang sa ikaw ay maging malakas, tulad ni David nang harapin niya si Goliath. Si David ay isang teenager lamang nang harapin niya ang higanting ito na nagpasindak sa mga hukbo ni Saul. Maging si Saul, na sinasabing mas matangkad sa lahat sa bansa mula balikat pataas, ay hindi makaharap sa higanteng ito. Gayunpaman, malalaman mo na ang batayan ng pagtitiwala ni David ay wala sa kanyang mga kakayahan o kakayahan. Sapat siyang nagtiwala sa Diyos upang harapin si Goliath. Alam na ang Diyos na nagdala ng leon at nagpabagsak sa harap niya ay gagawin din ang gayon kay Goliath. Tapat sa kanyang pananampalataya, pinabagsak niya si Goliath gamit ang isang bato lamang. Ang pagiging napili ay nangangailangan ng iba't ibang mga aksyon ng pananampalataya na hindi maaaring maranasan ng isang taong mahina ang pananampalataya. Madalas hihilingin sa iyo ng Diyos na gawin ang mga bagay na hindi naayon sa iyong pangunawa. Para sumunod ka at tumuntong sa iyong kapalaran, kailangan mo ng pananampalataya. Ang paglago sa pananampalataya ay isang paglalakbay na nagmumula sa karanasan at pagkilala sa Diyos. Nagsisimula ito sa maliliit na bagay bago ka ikilos ng Diyos sa mahahalagang pagkilos ng pananampalataya. Umalis si Abraham sa kanyang bansa, kahit na hindi niya alam kung saan siya pupunta. Nagtiwala siya sa Diyos at nakilos sa pamamagitan ng pananampalataya. Nagtiwala din ang mga Israelita sa Diyos nang lumibot sila sa pader ng Jericho sa loob ng 7 araw, sa paniniwalang babagsak ito. Kung napansin mo kung gaano karadikal ang iyong pananampalataya sa Diyos, patuloy na lumakad kasama ng Diyos sa pagsunod at debosyon upang patatagin ang iyong pananampalataya, upang sa huli ay makatuntong ka sa iyong makahulang tadhana bilang isang pinili. 8. Naway makatanggap ka ng direktang tawag. Ito ang pinakadirektang senyales na ikaw ay isang napili. Kapag direktang tinawag ka ng Diyos, hindi mo na kailangan ng sinuman na magbigay sa iyo ng anumang iba pang tanda bago ka lumipat sa iyong atas bilang isang pinili. Gayunpaman, bago ka umabot sa yugtong ito, malamang nadadalhin ka ng Diyos sa isang serye ng pagsasanay at mga sitwasyon upang ihanda ka para sa iyong atas. Kapag alam niyang handa ka nang magsimula, tinawag ka niya. Kapag tinawag ka ng Diyos, maaari mong makita ang iyong sarili bilang hindi karapat-dapat o hindi karapat-dapat na gawin kung ano ang kanyang tinatawag na gawin mo. Maaaring makita mo ang iyong sarili bilang hindi karapat-dapat, ngunit kung tinatawag ka ng Diyos, dapat mong malaman na alam niya kung ano ang nakikita niya sa iyo. Alam ng Diyos na kaya mong gawin ang takdang aralin, at inilagay niya ang lahat sa loob mo upang matiyak na makatuntong ka sa iyong banal na atas.
Nang tawagin ng Diyos si Jeremias para simulan ang kanyang atas, bata pa si Jeremias, at nadama niya na, bilang isang binata, walang makikinig sa kanya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos na huwag sabihin yon tungkol sa kanyang sarili. Maaaring madama mo rin na hindi ka kwalipikado kapag sa wakas ay binaybay ng Diyos ang iyong atas sa iyo. Ngunit hindi ka dapat matakot dahil dito o tumanggi na pumunta kapag hiniling niya sa iyo. Nakita ni Joshua kung paano kasama ng Diyos si Moises na gumagawa ng mga dakilang pagsasamantala sa pamamagitan niya. Pagkamatay ni Moses, oras na para humakbang si Joshua sa malalaking sapatos, ngunit naramdaman niyang napakalaki ng sapatos para sa kanya. Gayunpaman, hindi ganoong nakikita ng Diyos ang mga bagay. Sinabi ng Diyos kay Joshua sa Joshua 1:9, "Hindi ba ako nag-utos sa iyo? Magpakalakas ka at magpakatatag. Huwag kang matakot, huwag kang panghinaan ng loob, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sa iyo saan ka man pumunta." Ito ay isang salita din sa iyo. Maaaring mukhang napakalaki ng assignment para sa iyo, ngunit huwag bigyan ng pagkakataon ang takot. Hindi ka tatawagin ng Diyos at iwan kang nakabitin. Sasamahan ka niya sa bawat hakbang. Ibibigay niya sa iyo ang lahat ng kailangan mo para matupad ang assignment. Maaari mong maramdaman na wala kang mga kwalifikasyon, karisma, karanasan, o kahit nakakayahang gawin ang ipinapagawa niya sa iyo. Ngunit, tulad ng sinabi niya kay Jeremias, huwag mong sabihin, "Ako ay isang bata." Ganoon din ang sinasabi niya sa iyo, huwag mong tawaging hindi mo kaya, huwag mong tawaging mahirap, huwag mong tawaging disadvantage. Siya na nakakakita sa iyo kung ano ka at tumatawag sa iyo ng ganoon ay alam kung ano ang kanyang ginagawa. Ang kailangan lang niya ay sundin mo ang kanyang pamumuno. Ang malalim na paghahayag at pag-unawa sa mga banal na kasulatan, at ang iyong walang kapantay na paghahanap para sa katotohanan, ay isang malinaw na palatandaan na magpapaalam sa iyo na ikaw ay isang pinili. Magkakaroon ka ng gutom na malaman ang katotohanan para sa iyong sarili. Matutuklasan mo na hindi ka nasisiyahan sa mga taong nagsasabi sa iyo tungkol sa Diyos o ilang mga bagay na itinuturing na pamantayan sa lipunan. Masyado kang mausisa at marami kang tanong. Gusto mong maunawaan ang pinagbabatayan na dahilan sa likod ng maraming bagay. Sa halip na tanggapin ang mga ito, hinahamon mo ang pamantayan at gagawa ka ng paraan upang matuklasan ang katotohanan. Ang paghahanap na ito ay umaakay sa iyo na pag-aralan ang mga banal na kasulatan, naghahanap ng mga sagot sa mga isyu ng buhay ng buong tapang. Habang nag-aaral ka, nagsisimula kang tumanggap ng liwanag mula sa salita ng Diyos. Makakakuha ka ng paghahayag at pananaw na higit pa sa mga titik. Ito ay katulad na karanasan ng mga disipulo sa Lucas 24:45, pagkatapos ay binuksan niya ang kanilang mga isip upang kanilang maunawaan ang mga kasulatan. Mauunawaan mo ang kasulatan sa kakaibang paraan. Hindi lamang ikaw ang mauunawaan, ngunit ang iyong buhay ay magsisimulang magkaroon ng bagong hugis ayon sa mga banal na kasulatan na iyong nabasa. Magiging iba ka sa mga nag-aaral kailanman ngunit hindi nakakaalam ng katotohanan. Ang iyong buhay ay unti-unting magbabalik bilang tugon sa katotohanang nakikita mo sa mga banal na kasulatan. Ang mga banal na kasulatan ay ang iyong pupuntahan para sa mga sagot at patnubay. Kung ang paghahanap na ito para sa katotohanan ay naglalarawan sa iyo, alam mo na ikaw ay isang pinili sa isang atas na palayain ang mga tao sa pamamagitan ng kaalaman sa katotohanan ng salita ng Diyos. Sinasabi ng Biblia sa 1 Pedro 2:9, "Ngunit kayo ay isang bayang pinili, isang maharlikang pagkasaserdote, isang bansang banal na tanging pag-aari ng Diyos, upang maipahayag ninyo ang mga kapurihan niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kamangha-manghang liwanag." Ipinapaalam sa iyo ng talatang ito na pinili ka na ng Diyos bilang isang pinili. Ang iyong buhay ay upang matupad ang isang mas mataas na layunin na higit sa iyo. Sinasabi ng Biblia na nilikha ka ng Diyos upang ipakita ang papuri sa kanyang banal na pangalan at upang magbigay ng kaluwalhatian sa kanya. Sinasabi rin ng Biblia, paliwanagin ang inyong liwanag sa harap ng iba, upang kanilang makita ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong Ama sa langit.
Bilang isang pinili, hindi ka dapat matakot na sumikat o maging lahat ng nais ng Diyos na ikaw ay maging. Hindi mo dapat idilim ang iyong ilaw sa anumang dahilan. Dapat mong malaman na ang mundo ay sasalungat sa iyo at susubukan mong pigilan ka sa pagsasakatuparan ng iyong banal na layunin. Ito ay dahil ang lahat ng bagay sa mundo ay Antikristo, at lahat sila ay pinagsama-sama upang pigilan ang layunin ng Diyos na mangyari. Kaya kapag ikaw ay napili at handa nang simulan ang iyong atas, kailangan mong labanan silang lahat. Ako yan. Hindi ka nakikipaglaban sa takot o pananakot. Alam mo na mas dakila siya na nasa iyo kaysa sa nasa mundo. Mayroon kang bentahe ng ni Jesus at sinimulan mong i-maximize ang kalamangan na iyon upang matiyak ang tagumpay ng iyong atas. Tandaan, hindi mo pinili ang iyong sarili at hindi mo rin tinawag ang iyong sarili. Pinili ka ng Diyos para sa layunin sa kanyang layunin, hindi sa iyo. Ang Diyos na tumawag sa iyo ay nananatiling siyang patuloy na akay sa iyo upang matupad ang atas na iyon. Hindi mo ito magagawa kung wala ang Diyos, kaya unahin mo ang iyong relasyon sa Diyos habang sumusulong ka sa iyong tungkulin. Alamin na ito ang pinakamahalagang relasyon sa iyong buhay at pahalagahan ito ng ganoon. Ano man ang mangyari, huwag mong hayaang mapalayo ka sa Diyos dahil baka mawala ka sa iyong tungkulin. Kapag nananatili ka sa piling ng Diyos, patuloy kanyang gagabay at gagawa ng pahayag tungkol sa iyong buhay. Sa pagtingin sa Biblia, makikita mo ang isang serye ng mga piniling tao na lumakad kasama ng Diyos upang tuparin ang mga atas ng Diyos. Mapapansin mo na ang mga nanatili sa Diyos at patuloy na gumagalang sa Kanya ay natapos ng maayos. Ngunit ang mga nadala sa palakpakan, palatandaan, kababalaghan, katanyagan, at lahat ng nakuha nila ay nawalan ng tungkulin. Ang aral dito ay dapat manatili ka sa piling ng Diyos para makatapos ka ng maayos at makatapos ng malakas. Ang pagbuo ng isang matatag at matalik na buhay panalangin ay isang tiyak na paraan upang manatiling matatag bilang isang pinili. Ginagawa mo ang Diyos ang iyong taong dapat mong lapitan sa bawat hakbang. Sinasabi ng Biblia na nag-ayuno si Jesus ng 40 araw at 40 gabi bago simulan ang kanyang ministeryo. Nanatili si Moises sa piling ng Diyos sa bundok sa loob ng 40 araw, hindi lamang noong nagsimula sila kundi sa buong proseso ng pagtupad sa kanilang layunin, nanatili sila sa Diyos. Si Jesus ay babangon ng napakaaga upang magkaroon ng sapat na oras sa Diyos bago magising ang iba. Bago siya pumunta sa krus, naglaan pa rin ng panahon si Jesus lalo na sa pagdarasal. Pinananatili niyang malapit ang Diyos sa buong buhay niya sa lupa. Ganyan kahalaga ang pagkakaroon ng matatag na buhay panalangin. Kung gusto mong makatapos ng malakas, ang pag-iwas sa panalangin at pagpapalagayang loob sa Diyos ay maaaring maging sanhi ng lahat ng uri ng pag-atake mula sa kaaway, na hindi ka magkakaroon ng sapat na tibay upang madaig dahil hindi ka nakabuo ng lakas. Upang maiwasan iyon, panatilihing buo ang iyong kaugnayan sa Diyos, pakainin ang iyong sarili, at patibayin ang iyong espiritong tao. Tandaan na ikaw ay nasa isang espesyal na takdang aralin at full-time na tungkulin, kaya walang oras upang maglaro. Manalangin tayo. Ama, lumalapit ako sa iyo ngayon bilang parangal at pagsamba sa pagiging napili. Alam kong itinalaga mo ako mula sa bawat tribo, wika, tao, at bansa, at inatasan mo ako bilang isang espesyal na sisidlan upang makipagtulungan sa iyo sa pagsasakatuparan ng iyong mga layunin sa parehong oras na ito. Nagdarasal ako para sa biyaya, lakas, at kapangyarihan na huwag kang mabigo. Panatilihin akong mulat sa aking takdang aralin sa lahat ng oras at huwag kailanman talikuran ito. Hinihiling ko na ikaw ay maging gabay ko sa bawat hakbang ng daan, ang aking patuloy na tulong sa oras ng pangangailangan. Tulungan akong maglakad ng maingat sa paraan na ipapalakad mo sa akin. Panatilihin ako sa tamang landas at tulungan akong hindi lumihis. Alam kong susubukan ng mga kalaban na pigilan ako sa pagtupad sa aking mga takdang aralin, ngunit hindi ko hahayaang manalo sila sa akin. Isinuot ko ang buong baluti ngayon at pinatibay ang aking sarili laban sa bawat pag-atake mula sa kampo ng kalaban upang ihinto ang aking paglalakbay patungo sa pagtupad sa aking kapalaran.
Humihingi ako ng biyaya na laging alalahanin na may layunin sa likod ng bawat sakit at paghihirap na kailangan kong tiisin, ang bantayan ang layunin at magsaya sa layunin sa lahat ng oras. Alam kong hindi ako magugustuhan ng mga tao dahil sa assignment mo para sa akin. Kakaharapin ko ang pagsalungat, pagtataksil, mga maling akusasyon at lahat ng iyon. Tulungan mo akong dumaan sa mga panahong iyon ng may biyaya. Palakasin mo ako sa mga panahon na kailangan kong mag-isa. I'll not get so attached to a place or person that they become a stumbling block on my way to fulfill my destiny. Patnubayan mo ako, Panginoon, habang hinahanap ko ang katotohanan. Tulungan akong laging makarating sa kaalaman ng katotohanan, na tutulong sa akin na lumago at mas mapalapit sa akin sa pagtupad sa aking banal na atas. Idinadalangin ko ang biyayang bumuo ng pare-parehong buhay panalangin. Tulungan akong huwag pahintulutan ang pagiging abala ng assignment na itulak ako sa lapit sa iyo. Hindi ako manlamig, mapagod, at walang kabuluhan dahil lamang sa ginagawa ko ang aking banal na atas. Mananatili ako sa aking opisina at gagawa pa rin ako ng sapat na oras para makasama ka ng palagyan. Tulungan mo akong panatilihing nagniningning ang aking liwanag upang makita ka ng iba. Malalaman ng mga tao kung sino ka sa pamamagitan ng liwanag na nagmumula sa aking buhay. Hindi ako magpapalabas ng negatibong liwanag na magiging sanhi ng pagkagalit sa iyo ng mga tao. Tulungan akong mabuhay at manatili bilang isang ambasador na mahusay na kumakatawan sa kaharian. Kapag dumating sa akin ang mga tukso, bigyan mo ako ng biyayang mapagtagumpayan ang mga ito. Palakasin mo ako upang hindi ko makalimutan ang salita ng Diyos, na siyang aking tanggulan at kalasad. Haharapin ko ang kaaway sa katotohanan ng salita at daigin ang bawat taktika ng kaaway. Kapag sinubukan ng kaaway na tanungin ang aking pagkakakilanlan, maaalala ko ang iyong mga salita na nagsasabing ako ay isang piniling henerasyon, isang maharlikang pagkasaserdote, isang banal na bansa. Hindi ako tatanggap ng anumang kasinungalingan na sinasabi ng kalaban tungkol sa aking pagkatao. Sinasabi ng Biblia na ang isang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang kaupahan. Dalangin ko na hindi ko palalampasin ang aking gantimpala. Habang iniaalay ko ang lahat sa iyo, bibiyayaan mo ako ng lahat ng mga pagpapalang nauukol sa buhay at kabanalan at patuloy na magpapaningning ang iyong mukha sa aking buhay. Salamat, Ama, sa panalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung nanonood ka pa rin, bahagi ka ng pamilyang Kristiyano. Dahil sa iyo, makakagawa ako ng higit pang mga video at makapag-aalok ng insightful Bible inspiration. Salamat sa pagiging bahagi ng pamilyang ito. Umaasa ako na mayroon kang isang ganap na kamangha-manghang araw. Pagpalain ka ng Diyos.